Hello mga ka-trade, another day, another session. Share ko lang sa inyo itong strategy na ginagamit ko dito sa forex trading. Actually, simple lang to. May mga certain confluences and rules lang ako sinusunod bago ako mag-place ng trade dito sa market. Kaya kung ready ka na, let's go! So guys, bago tayo mag-start dun sa strategy na ginagamit ko, discuss ko muna sa inyo itong market structure and multi-time frame analysis para masundan din ng mga bago nating subscriber dito sa channel natin, lalong-lalo na sa mga bago pa lang dito sa forex trading. So yung strategy na ginagamit ko, supply and demand lang. And then, itong supply and demand, syempre, dapat marunong tayo magbasa ng market structure and multi-time frame analysis. So, top-down analysis from higher time frames to lower time frames. So, itong strategy, matatawag natin itong technical analysis. Alright? So, paki-prepare na yung pen and notes mo para ma-take down notes mo yung mga important na learnings na matututunan mo dito sa video na to. So, dito sa market structure, actually, dalawa lang naman yan. Ito, uptrend and bullish and bearish. Okay? So, kailangan marunong tayong mag-identify or magbasa ng market structure sa mga higher time frame katulad ng daily, 4 hour, weekly, and monthly. So, ito, bullish. So, masasabi nating bullish yan kapag pataas yung market trend. And then, masasabi nating downtrend or bearish yung market kapag pababa naman siya. So, dito, kapag pataas yung market, so, may mga basis po tayo dyan, katulad nito. So, paano natin malalaman kung yung market structure or yung market bias is tuloy-tuloy yung pagiging bullish? So, dito guys, isa sa mga basihan natin para malaman natin kung tuloy-tuloy yung momentum niya ng bullish or bearish, nagkakaroon lagi ng tinatawag nating break of structure, itong BOS. So, ito yung guys, nagkakaroon siya ng ganyang market structure. Okay? So, itong market structure, syempre, para mas madali nating maintindihan, mayroon yung tinatawag na higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, ito guys, kailangan aralin din natin to, itong market structure, para makatulong din sa strategy na ginagamit natin. Dito kasi natin malalaman ko yung bias ba ng trend is magtuloy-tuloy siya maging bullish or mag-shift na siya sa pagiging bearish. Okay? So, itong higher high, higher low, ito lang yan. Simple lang explanation. Ito, higher low, higher high, higher low. Bakit higher low ang tawag dito? Kasi hindi niya na-break itong previous na, itong higher low na to. And then, higher high. Bakit higher high ang tawag dyan? Kasi na-break niya yung previous na swing high or higher high. So, higher low to kasi mas mataas siya dun sa previous na low. And then, higher high. So, mas mataas siya sa previous na higher high, and then higher low, higher high. So, every time na nagkakaroon ng break of structure, ito yung pinaka-confluence or basis mo na yung market tuloy-tuloy yung pagiging bullish niya. Okay, so if ever man na nakita mo dun sa higher time frame na itong market structure bigla siya na ganyan, okay, so ibig sabihin ito yung higher low, bigla siyang mas mababa itong swing na to kaysa dun sa previous low, ang tawag dito is lower low. So, and then itong swing na to, nag-retrace back siya dito sa may area kung saan siya nag-start. And then itong swing high na to, hindi niya na-break yung previous na higher high. Ang tawag dito is lower high. Okay? So, and then, na-break niya lower low, lower high, lower low, lower high. Right? So, kailangan ma-identify natin yan kung ano yung market momentum ng market sa higher time frame. Kasi, para malaman natin kung ano yung bias natin guys. Right? So ito guys, sa supply and demand, so ito na yung market structure natin, higher high, higher low, higher high, higher low, and then merong break of structure. Ano naman yung tinatawag na demand? So every time na nagkakaroon ng big move yung market, okay, kung saan siya nag-start, yan yung tinatawag nating demand area or demand zone. So ibig sabihin, itong move na to, nagkaroon ng demand. Kung tumaas yung ibig sabihin, tumaas yung presyo ng certain instrument. Kung saan siya nag-start, so yan yung tinatawag nating demand or demand zone. So ito yan, lagyan natin ng drawing. Ito, okay? Kung saan siya nag-start na tumaas, yun yung tinatawag nating demand or demand zone or area. So ito guys, later on or along the way do sa video natin, maya-maya, maintindihan nyo bakit tinawag na
demand zone yan. So, sa bearish market naman, ganito lang din. Mayroon din siyang break of structure, break of structure, break of structure, and then mayroon din siyang tinatawag na ito, lower high, and then lower low, lower high. Kasi bakit lower high? Hindi niya na-break yung previous na swing high or lower high. And then ito, lower low, kasi mas mababa na siya doon sa previous na lower low. Lower high, lower low, lower high. So dito, ito naman guys, dito natin malalaman yung tinatawag nating supply. Ano naman yung supply? Kapag yung presyo galing sa taas, nagkaroon ng big move pababa, ang tawag nun is supply. And then, itong supply, ayan, so ito rin tinatawag natin. Kung saan siya nag-start, ito yung supply, and then nag-mark out or nagle-label po tayo ng supply zone dyan. So, maintindihan nyo yan maya-maya. So, kapag yung market galing sa baba, nagkaroon ng move pataas, ibig sabihin, nagkaroon ng demand. And then, pag yung market or price nanggaling sa taas at biglang bumaba, ibig sabihin, nagkaroon ng supply. So, ang strategy na ginagamit natin is supply and demand lang. So, ngayon, baba na tayo dito sa pinaka-strategy na ginagamit ko. So, yung simpleng strategy ko lang guys is supply and demand. Ito, discuss ko sa inyo. So, number one, ito ang ginagawa ko lang is kailangan, ito guys, pwede nyo isulat para maging part ng checklist or rules nyo. Number one is supply and demand, ina-identify ko muna yung bias, kung ano yung market trend dun sa higher time frame, lalong-lalo na sa 4 hours, sa daily, or sa weekly, or sa monthly. And then kapag na-identify ko na yung market, it's either na bullish man yan or bearish, maghahanap ako ngayon ng entry setup. Okay? So pag nakapaghanap na ako ng entry setup, next na gagawin ko dyan is kailangan i-apply ko na yung risk management. Kasi guys, itong simple strategy natin ng supply and demand or kahit anong strategy na ginagamit natin dito sa trading, crypto man yan, forex or stocks, kapag walang risk management, strategy alone, hindi ka magiging profitable dito sa forex trading or kung ano man yung assets na tinitrade mo. So, ito lang yung rules na chine-check ko. Number one, i-identify ko muna kung ano yung market bias. Okay? Kung yan ba yan ay uptrend or bullish or bearish. So, kapag na-identify ko na kung ano yung market bias, next is bababa ko ng lower time frame, it's either sa 4 hour para maghanap ng setup. So, ito lang naman guys ang ginagawa ko. Halimbawa, kung yung market is bullish. So, sa 4 hour or sa daily, naghahanap ako niyan ng ganitong move, itong volume na to. Ayan. Pag nakahanap ako ng ganyang volume, okay, hindi ko sasabayan muna yan mag-entry. Dahil sa supply and demand, kapag nagkaroon ng demand, aantayin ko yan bumalik dito sa may demand zone. At kapag bumalik na siya dyan sa demand zone, dyan pa lang ako mag-e-entry. So, kapag nakapag-setup na ako dyan, so yung target profit ko, ito yung entry level ko, yung stop loss ko, kung saan nagsimula yung presyo na tumaas, sa baba niyan, dyan ako maglalagay ng stop loss. And then yung target profit ko, dito sa area na to. Right? So ngayon guys, paano mo ba ma-identify yung demand or supply? So pag-usapan muna natin tong demand. Alright? So sa demand, ito lang naman yan. So ito guys, nakita mo, nagkaroon ng big move. Kung saan siya nag-start, itong candlesticks na to, yan. Actually, may group of candles dito. Ang tawag dito is order block. So yung order block, makikita natin yan sa demand at saka sa may supply. Alright? So ngayon, itong candlesticks na to, kung saan siya nag-start, dyan ako magpa-plot ng demand area or demand zone ko. Okay? So pag tumaas siya dyan, i-expect ko yan na babalik siya dito sa demand at pag bumalik, saka lang ako papasok ng entry ko. Okay? Kapag hindi naman siya bumalik dyan, so ile-let go ko lang yan. Alright? So ganun din yung setup sa may supply zone. So sa supply naman, ganito lang din ang setup. Ayan. Kapag nagkaroon ng big move, kung saan siya nag-start, i-zoom in natin. Ayan. Kung saan siya nag-start, okay, so ito yung candlesticks. Ayan. So ito yung candlesticks. Ayan, kung saan siya nag-start. So dyan lang din ako magpa-plot ng supply zone ko. And then, kapag nagkaroon ng move, antayin kong bumalik yung presyo dito sa may supply, sakala ko mag-e-entry. So yung stop loss ko lagi guys, kung saan siya nag-start, doon lagi sa taas or sa baba. Okay? Kapag supply, dito sa area na to. Pag demand, dito sa baba. Guys, isa sa mga reasons bakit hindi naging profitable yung isang trader, kasi yung stop loss level niya, hindi niya na ilalagay dun sa tamang
pwesto or position. Katulad ng mga, halimbawa, dito yung entry, yung stop loss niya, ganyan lang kaikli. So, hindi man lang nabibigyan ng allowance na makapaglaro-laro yung market. Siyempre, kung ganyan ka-tight yung stop loss mo, konting galaw lang yan. Stop out ka na agad, di ba? Makuklose na yung entry mo. And then, ganun din sa demand and supply. So, kailangan, pag nagkaroon ng demand, okay, or supply, yung stop loss mo doon sa taas. Kapag supply, pag demand, dito sa baba kung saan siya nag-start. Okay? So, lagi nyong ilagay sa proper level yung stop loss mo para mabigyan ng allowance na hindi siya ma-stop out. So, ngayon guys, pag na-identify ko na yung bias, maghanap lang ako ng ganitong move, itong volume na to, itong volume na to, and then magpa-plot ako niyan ng demand zone or supply zone. So ngayon, aside yan guys, isa sa pinaka-importanting tool na kailangan na wag nating makalimutan, na kailangan idagdag natin sa strategy natin, itong tinatawag nating Fibonacci tool. So yung Fibonacci, 3 line lang ito. Okay, ito, kapag nag-plot ka ng Fibonacci mula sa baba, ayan, pataas, itong level na to, so itong sa baba, ito yung level 0, and then itong sa gitna, ito yung level 0.5, and then sa taas, ito yung level 1. Pero kapag nag-plot ka naman ng Fibonacci, mula sa taas pa baba, yan naman yung, ito yung 0, and then 0.5, and then ito yung level 1. So kapag nakakita ka ng ganitong move, ang next na gagawin ko dyan is magpa-plot ako ng Fibonacci. So ito guys, sa Fibonacci guys, sa mga wala pang idea, kung mapapansin mo, itong 0.5 sa gitna pataas, lahat ng presyo dyan sa taas na yan, ang tinatawag natin yan is premium. At lahat ng presyo sa gitna pababa, yan naman yung tinatawag nating discount. So yung kapag nagkaroon ng move ng ganitong volume, mag-aantay ako dyan ng bumalik yung presyo sa discount or sa demand zone. Kapag bearish naman, sa supply, mag-aantay ako ng bumalik yung presyo dito sa may supply or dito sa may discount zone. Kaya saka ako mag-i-entry. So ngayon, kapag na-identify mo na yung market bias sa higher time frame, kung bullish man yan or bearish, ito guys, bago ko makalimutan. Kapag na-identify mo yung market na bullish or uptrend, ang hahanapin mo lang na setup, puro long position or buy position. So ang hanapin mo lang, puro mga long. At dinantayin mo na siyang bumalik dito sa discount or sa demand, saka ka lang mag-e-entry. Wag na wag kang magka-counter trend kasi during retracement or pullback, diyan ka makakita ng maraming fake moves or mga inducement. So maraming nadadali dyan, yung tinatawag na counter trend. So it's either or possible na kapag nag-counter trend ka, matsambahan mo yan 1 beses, 2 beses, pero kung titignan mo yung pinaka long term, hindi siya profitable. So kapag yung momentum bullish, katulad nito, nagkaroon ng demand, so antayin natin siyang bumalik dito sa may demand zone, saka lang tayo mag-entry. So yung target profit natin dito, and then kapag nagkaroon ulit ng tinatawag nating volume na to or displacement, antayin ulit natin bumalik sa demand, saka lang din tayo mag-entry. And then yung target profit natin dito na naman sa higher high na to or swing high na to. So on and so forth lang yan guys. If ever naman nagkaroon ng market structure shift, nagbago ng momentum, so ito nagkaroon ng supply, so antay mo siyang bumalik ulit dito sa may supply, saka ka mag-i-entry. So, it's all about supply and demand lang yung strategy natin. Okay, so kailangan i-identify mo muna kung ano yung market momentum sa higher time frame. And then, kapag na-identify mo naman na bearish, so sa bearish market, so antay mo lang ulit yung volume na to sa 4 hour or sa daily. Kapag nakita mo na yung volume na yan, mag-plot ka ulit ng Fibonacci. And then, antay mo ulit siya bumalik dito sa supply. At pagbalik niya dito sa supply or sa premium zone, saka ka lang mag-i-entry. And then guys, itong strategy natin, profitable siya sa 1:2 na risk-reward ratio. Okay, kapag more than that, along the way, hindi na siya sustainable. Okay, ulitin ko, posibleng matsamba mo yung 1:3, 1:4, 1:5, pero in the long run, hindi siya profitable. Kasi kapag nag 1:2 na, kadalasan kasi sa strategy na ginagamit natin, nagre-retrace back agad siya. So kung hindi mo na ma-take profit yung 1:2, so sayang din, di ba? So minsan, dahil malaki yung confidence mo na maging 1:3, 1:4, 1:5 siya, or higit pa, ayan, minsan pag entry mo, bumabalik, pati pa yung capital mo nadadali. So kung magfo-focus tayo sa 1:2, along the way, magiging profitable po tayo. So ito yung bias, ito yung entry setup, at itong strategy natin na supply and demand alone,
hindi siya sustainable or profitable kung wala yung risk management. Guys, lahat ng traders naging profitable dito sa trading dahil lang naman isa sa sekreto nila is itong risk management. Okay, ang goal ng risk management para maprotektahan yung capital mo. So, sa trade kasi guys, hindi talaga, lalo na sa supply and demand, kung ano man yung strategy na ginagamit natin, hindi po yan 100% all the time is guaranteed. Profitable siya, pero hindi siya sa bawat setup mo is guaranteed. So, ang gagawin mo lang is, kailangan sa capital mo, i-protektahan mo yan at i-diversify mo siya. Okay, ano ibig ko sabihin nun? So, sample, proper risk management natin. Halimbawa, 20,000 yung capital mo. So, every time na mag-e-entry ka ng supply and demand, ito, supply, okay, ito na ang demand. So, every time na mag-e-entry ka, i-diversify mo yung capital mo. Huwag mong ibubuhos yan sa iisang trade lang. Okay, so kailangan hati-hatiin mo yan. So, halimbawa, per entry ko is, nag-entry ako or nag-risk ako ng capital is, per entry ko is 2,000 pesos lang. So, sa 2,000, 2,000, 2,000, so times 10 entries yan, so meron kang 20,000. So, what if yung win rate mo ganito? Unang trade mo, loss. Pangalawang trade mo, loss. So, ngayon, sa pangatlong trade mo, naging profit ka, nagkaroon ka ng profit, or sa pang-apat mo, naging profitable. Pagdating ng pang-5, nag-loss ka na naman. Ano yung pang-6, pang-7, pang-8, nag-profit ka na naman. And then, pang-9 at pang-10, nag-loss ka. So, ganito yung titignan mo. So, itong unang loss mo na dalawa, so na-loss ka na ng 4,000. Pangatlo, nag-profit ka ng 1:2, so meron ka 4,000. Ibig sabihin, na-cover mo na tong loss mo na una. Pagdating ng pang-apat na entry, naging profitable ka or nag-win yung entry setup mo, meron ka na namang 4,000. And then, pagdating ng 5th entry mo, na-loss ka, yung unang profit mo na 4,000, nag-profit ka na ng 2,000. Okay? Pagdating ng pang-6, pang-7, pang-8, nag-win ka na naman, 1:2, 1:2. And then pagdating ng pang-9 or pang-10, nag-loss ka. So, lumalabas yung total loss mo, magkano? 10,000. Kasi 1, 2, 3, 4, 5 times 2,000 is 10,000. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Yung wins mo naman, 5 times 2, which is, tigpo 4,000 yan, kasi 1:2, yung total wins mo is 20,000. So, yung pinaka-total profit mo or yung gains mo magkano? 10,000. Yan po yung kapangyarihan ng risk management or the power of diversification. Kasi guys, kung yung 20,000 mo, sobrang confident mo, sobrang ganda na setup mo, itong 20,000 mo, ni-risk mo sa iisang entry. Eto, sa demand. Halimbawa, nag-entry ka 20,000 kasi perfect yung setup mo, ay na-loss ka. So, ubos na yung 20,000 mo. So, ano gagawin mo naman ngayon yan? Di ba, magde-deposit ka ulit para makapag-revenge ka kasi ang mindset mo para mabawi mo yung loss mo. And then, hindi mo na namamalayan na yung loss mo palaki na ng palaki. So, pag nag-deposit ka, is either de-deposit ka ng 40,000, 50,000 kasi gusto mo ma-times 2 agad. Hindi po ganun nag-work yung forex trading or kahit anong instrument man yan. Kailangan i-diversify natin yung capital natin. So, kung yung capital mo 100,000, actually, yung pinaka-standard dito ng risk capital natin, at least 1 to 2%. Ito, 1 to 2% lang ng capital mo, yun yung dapat na i-risk mo. So ito guys, itong shinare ko na system sa inyo or strategy, magiging consistent lang to kapag susundin mo yung rules na to, lalong-lalo na itong risk management. Kasi kahit gaano kaganda yung strategy mo, kung hindi mo a-applyan ng risk management, wala rin silbi yung strategy na ginagamit mo. Kasi what if, pag entry mo na loss ka, okay, pangalawang entry mo na loss ka, andin yung pangatlo, napakagandang setup na nakita mo, supply man yan or demand. Pero dahil wala ka ng kapital, hindi ka na makakabalik. Diba? So, kailangan be patient, be disciplined, and then, kailangan natin talagang i-apply itong risk management. So, ito lang guys yung ginagamit kong strategy dito sa forex trading. Itong supply and demand, number 1, i-identify ko muna yung bias. Kasi guys, kapag na-identify mo yung bias, malaki po yung factor niya or confluence na aayon siya doon sa setup mo. Okay? Kasi kapag na-identify mo bullish, so hanapin mo lang ng mga position is puro bullish. Kapag bearish naman, edi hanapin mo lang short or puro sell position. So ito guys, magpapakita ko sa inyo ng sample
Itong sample na to, syempre, ang mga previous natin na sample, so it's all about supply and demand lang to. So isa sa mga favorite na currency pair ko, itong JBP pairs. So ito, JBP CAD. So tingnan nyo guys, so, halimbawa sa 4-hour time frame, titignan natin. Apply natin yung supply and demand. So ito, ang ginagawa ko lang, naghahanap lang ako ng mga moves na katulad nito. Palitan natin yung ating kulay para makita nyo. Ayan. So naghahanap lang ako nitong mga ganitong moves. Ayan o. Alright. So ito yung displacement. Ayan. Pag nakakita ko ng ganyan, ang ginagawa ko, nagpa-plot agad ako niya ng Fibonacci tool. So, after ko ma-plot yung Fibonacci tool, i-identify ko na ngayon yung supply or demand zone. So, ito yung pinaka-order block natin. So, yung order block na yan, may group of candles po yan ito. May group of candles. And then, kapag na-identify ko na yan, okay, sa order block, dito po ako nag-i-entry sa gitna. Ayan. And then, yung stop loss level ko, sa taas lang po ng previous na order block. Dito sa area na yan. So, and then, kailangan just make sure na itong stop loss mo is itong distance na to from entry level papunta po dito sa stop loss level. Dapat yan yung risk mo. Okay? So, halimbawa, at $20 yan yung stop loss mo. So, kailangan marunong ka rin mag-compute ng lot size mo papunta dito sa stop loss. Kailangan mag-total yan ng $20. Para kung yung capital mo, halimbawa, is $1,000, yung capital mo, and then yung stop loss level mo nandito, if ever man na yung setup mo is hindi siya pabor doon sa setup mo, and then umakyat siya dito, yung mababawas lang sa'yo is $20 lang. Okay? So, yan yung kapangyarihan ng risk management at itong stop loss order na to. Kasi guys, kapag hindi mo nilagay yan sa proper level, itong stop loss mo, halimbawa, sobrang tight, nilagay mo ganyan. So, paano siya makakahinga? Kasi yung candlesticks, hindi naman pagbaba niya dyan, perfect agad yan, di ba? So, maglalaro-laro pa yan. So, bigyan mo ng allowance na nasa proper level yung stop loss mo para if ever na maglaro-laro siya dyan, meron siyang breathing room na hindi ma-stop out tong stop loss mo. So, ito, magkakaroon na siya ng profit. Pero guys, if ever na yung target profit mo more than 2, adjust mo lang siya. Okay? Kailangan 1:2 lagi kasi itong strategy natin, profitable siya sa 1:2. Then gagawin mo ulit, hanap ka ulit ng panibagong volume na yon. So ito guys, itong volume na una, halimbawa ganito, nakakita ko ng volume, magpa-plot ako dyan ng Fibonacci. Pero guys, take note, not all the time na natatap ng market yung supply or demand. Katulad nito, hindi niya natap. So if ever man na hindi niya natap yan, it's okay, i-let go ko lang. So hanap ulit ako ng panibagong setup. Kaya hanap ulit ako ng mga panibagong move. Katulad nito, maghanap ulit ako ng panibagong move. Ayan. Itong move na to. Alright, paghahanap ko niyan, magpa-plot ulit ako ng supply or demand zone. And then, sa gitna ako mag-e-entry. Ayan. And then, yung stop loss ko sa taas at 1:2 lang. Ayan. So, ngayon, syempre, dahil hindi yan guaranteed all the time, kailangan i-master pa rin natin yung risk management. Katulad nito, ayan, nakahanap na naman ako ng volume. So, maglalagay na naman ako ng demand or supply niyan, depende sa market bias. Tapos, sa gitna ulit, maglalagay ako dyan ng entry, tapos yung stop loss ko dun sa taas lang ng previous na order block. So, ganyan lang din yan guys. Ito guys, tingnan mo. Yan, pag naglagay ka dyan, so sa lower time frame, pag hindi mo na-plot, kaya ginagamit yung multi-time frame kasi minsan guys, sa 4-hour or sa daily, hindi mo makita kung saan nagsimula yung candlesticks. So baba ka lang ng 1 hour para ma-plot mo ng tama yung supply and demand. Katulad nito, tingnan natin sa 1 hour, baka nandyan yung supply and demand. So ito, nagkaroon ng gap. Ayan. Yan, nagkaroon ng gap. So ito yung candlesticks. Ayan o. Right? So, entry ka lang dyan. Tapos yung stop loss lang. Guys, ulitin ko not all the time guaranteed to. So, ang gagawin mo lang lagi, risk management. So, ngayon, habang nagtitrade ka niyan kasi bearish yung market, so ang hanapin mo lang ng mga position, katulad nito, puro short position lang. Ayan.
Puro short, short, short. Okay, so what if dumating yung time na nagkaroon ng pagbabago ng takbo ng market? So, ang gagawin mo lang, mag-adjust ka lang din syempre. Halimbawa, katulad nito. Ito guys, tingnan nyo nagkaroon ng volume, syempre magpa-plot ako niyan. 'Di ba? Kasi bearish to. Maglalagay ako ngayon dito. So, ngayon, paglagay ko dyan, nag-place ako ng entry, stop loss ko dito, tapos 1:2, tapos hindi niya na-reach yung 1:2. Okay, so halimbawa, nandito na siya sa 1:1. Ang gagawin mo lang, pwede mo naman lagay yan sa break-even. Okay, so if ever man na hindi mo nalagay sa break-even at bigla siyang bumalik, so syempre na stop out ka na, loss na yon. So ang gagawin mo, analyze mo ulit yung market sa 4 hour or sa daily kung magbabago na ba siya ng market direction. So ito, pag nakita ko tong volume na to, ayan. So magpa-plot ulit ako niya ng Fibonacci tool. Ayan, magpa-plot ako. Tapos, eto guys, kasi dito sa 4 hour, nakikita mo naman yung candlesticks, magpa-plot ako dyan ng demand. Ito, kung saan siya nag-start, may group of candlesticks, ito yung order block. Yan, order block to. Alright? So, magpa-plot ako dyan ng demand zone, and then antayin ko lang yung presyo bumalik dito. Okay? So, magpa-plot ako ngayon ng aking entry. Gitna. Tapos, stop loss, ganyan, and 1:2. So, if ever man na hindi talaga ma-reach niya itong gitna guys, or pwede naman dito, kasi minsan hindi talaga na-fully mitigate yung demand zone, minsan dyan lang siya or dyan, okay? So, kung gusto mo talagang safe, kung saan ka nag-plot, pwede ka rin mag-entry dyan. Ngayon, 1:2 lang lagi. Ayan. Tapos, balik ka na naman sa 4 hour or daily. Katulad nito, hindi talaga all the time babalikan niya yung demand or supply. So, maghanap ako ng volume. Ito yung volume. Ayan. So, magpa-plot ako niya ng demand. So, kung hindi man niya nabalikan to, let go ko yung market. Hindi ko pipilitin. Hanap ulit ako ng panibagong setup. Ito. Ayan. Tapos, sa 1 hour or sa 4 hour, plot ka na naman ng demand. So, paulit-ulit lang siya, guys. Actually, dito, nakahanap ako last week at nagkaroon ng drop dito sa 1 hour. Ito. Ayan. Nag-plot lang ako dito ng Fibonacci, tapos naglagay ako ng demand zone. Okay. Actually, last week nag-entry na ako dito. Pasaway nga eh. Kasi bakit? Nakaganyan na siya. Tingnan mo pagdating ng Saturday, nandito na siya, sobrang lapit. Kaya yung sinasabi ko kanina guys, na 1:2 is yun yung pinaka-profitable natin. Pero nangyari, pagdating ng Monday, bigla siyang nag-drop. Ayan. So ito, pwede mo ulit makonsider yan na volume, tapos lagay ka ulit ng demand dyan. Pag matalas na yung, or na-master mo na itong supply and demand, pwede ka makapag-re-entry dyan. Then, stop loss. Yan. Tapos ito yung profit mo. So, and then, ito guys, So, lahat ng strategy na nakikita mo online, dito sa Forex, sa crypto, or sa stocks, lahat ng galing niya sa supply and demand. So, ang ginagawa lang naman dito is, maghahanap ka lang ng volume. Kapag bearish, hanapin mo to, itong move na to. So, ibig sabihin, nagkaroon ng supply. So, ang gagawin natin, pag nakahanap tayo niyan, antayin natin bumalik dun sa may supply zone. Then, ganun din dito, antayin natin bumalik. Ganun dito, antayin natin bumalik. Pag nag-fail naman yan, antay ulit tayo ng panibagong confirmation. So, hanap ulit tayo ng panibagong volume or displacement. Mag-plot tayo dyan sa 1 hour or 4 hour ng demand zone. And then, mag-entry tayo doon sa dito or sa gitna. So, kapag na-entry mo na yan, yan lang guys, focus lang. And then, kapag nagawa mo na to, na-master mo na yan along the way, huwag mong kakalimutan itong risk management. Kasi ito yung magiging reason para maging profitable ka. Alright? So guys, sana meron kang napulot na aral or mga ideas na makakatulong sa strategy na ginagamit mo. Or kung wala ka mang strategy na ginagamit sa ngayon at bago ka pa lang, ito pwede mo tong i-apply. So sana guys, marami kayong natutunan. And then, yan lang for now. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe para maging updated po kayo sa upcoming videos natin katulad nito. So, i-click nyo na po yung subscribe button and yung notification bell para
next na upload natin, ma-update ka agad ni YouTube. So kung may questions ka, mag-iwan ka lang dyan sa comment. And then guys, promote ko na lang din. Kung ikaw hanggang ngayon, medyo nahihirapan ka pa rin maging profitable. So nag-o-offer po ako ng one-on-one mentorship program, kung lalo na kung bago ka pa lang. So kung gusto mo maintindihan tong forex trading from basic to advanced to A+ system na ginagamit ko, which is supply and demand, kung gusto mo matututunan yan, message mo lang ako. Nagko-conduct po ako ng one-on-one mentorship via Zoom or via face-to-face. So, mas gusto ko yung face-to-face kasi actual kitang matuturuan kung paano talaga yung forex trading. So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!